Sabay kaming napalingon ni Manang, nang marinig namin ang boses ni Mom. Dahan-dahan nito mang iminulat ang kanyang mga mata. Agad akong lumapit sa kanya. Mommy, Mom. Sambit ko, lumapit na rin si Manang, nagpaalalay sa kanya si Mom para makaupo ito. Mom, mahiga muna kayo, baka hindi nyo pa kaya. Ani ko ngunit parang hindi niya ako narinig, at patuloy lang ito sa pagbangon, hanggang sa makaupo na ito ng tuluyan. Mommy, nag-alala po ako, maayos na po ba kayo? Anong nararamdaman niyo po? Kinuha ko ang kanyang kamay, ngunit ikinagulat ko ang sunod na pangyayari. Hindi ko inaasahan na sasampalin ako ni Mommy. Gulat ako sa kanyang tumingin. Mom, napapikit ito at huminga ng malalim, nakita ko rin kung paano manginig ang kanyang mga kamay. Bakit Clara? Bakit? Sigaw nito. Ganito ba ang itinuro ko sa'yo? Hindi ko akalain na magagawa mong makipagrelasyon kay Apollo, na kapatid mo. Parang biglang sumikip ang dibdib ko, kung ganun nalaman na ni Mom ang namamagitan sa amin ni Apollo. Sunod-sunod na bumagsak ang aking mga luha. Nagawa niyo pang gumawa ng hindi ko nais na gawain sa paaralan. Nakakahiya ka, sabay hagulgol ni Mom. Hirap na rin akong huminga, dahil sa mahina kong paghikbi, napakasakit para sa akin na sabihan ako ni Mom ng ganito. Pero kasalanan ko naman kahit pa ipilit namin ni Apollo na hindi naman kami talaga magkapatid. Pero iba ang alam ng nakakarami, na kami ay magkapatid. Mommy, I'm sorry po. Umiiyak kong wika. Darling, siyang pagdating ni Tito Alex, mas lalong nag-alala ang kanyang itsura, nang makita ang aming kalagayan ni Mom, ganun rin si Apollo, na agad na lumapit sa akin. Mabilis akong lumayo sa kanya. Darling, kamusta ka na? Sinabi na sa akin ng doktor na nahimatay ka raw, ano ba ang nangyari sa'yo? Nag-aalala ako. Sabay yakap Tito kay Mom. Lumabas muna kayo. Mahinang saad ni Mom. Akma akong lalapit kay Mommy, pero nagulat ako nang sumigaw ito. Labas! Agad akong hinila ni Apollo para lumabas ng kwarto. Nang makalabas kami, ay agad akong napaupo at patuloy lang sa pag-iyak. Hindi ko inaasahan na ganitong sitwasyon malalaman ni Mommy ang tungkol sa aming relasyon ni Apollo, sa araw pa mismo ng kanyang kasal na hindi natuloy ng dahil sa akin. Love, tawag sa akin nito. Hinawakan ko siya sa kamay ng sobrang higpit. Apollo, nalaman na ni Mommy ang tungkol sa atin. Galit sa akin si Mommy, pakiramdam ko ay pinangdidirihan niya ako. Hey, don't say that. Wala na tayong magagawa pa dahil nalaman na nila. Please stop crying, I'm here love. Sabay yakap niya sa akin ng mahigpit. Bakit nagawang sabihin ni Manang ang tungkol sa atin, ani ko habang pinupunasan ang aking mga luha. Hindi si Manang ang nagsabi kay Tita Karina. Ha, sino? Narito kami ngayon sa kwarto ni Apollo, may gusto raw siyang ipakita sa akin. Binuksan nito ang laptop. Naalala ko noon nang ipakita rin niya sa akin ang Stevie footage ng kondo ni Iggy. When I found out that Tita Karina passed out, I immediately called the Stevie operator, and ito ang aking napanood. Planay niya ang kuha ng Stevie. Dun ito sa may kwarto ni Mom. Nakita pa ang aking pag-alis. Naiwan si Mommy mag-isa, ngunit biglang dumating naman si Mia Bella. Nakabihis na rin ito, at doon namin napakinggan ang kanilang pag-uusap. Congratulations Tita Karina, ani Mia. Oh hiha, bakit naririto ka pa, dapat ay nasa simbahan ka na. Wika ni Mom. May kotse naman po ako, susunod na lang ako. May gusto po akong sabihin at ipakita sa inyo. Agad na ginapangan ako ng kaba nang sabihin ni Mia iyon kay Mom. Ano iyon hiha? Ani Mom, may nalaman po ako, at bigla na lamang itong umiyak. Tita, ang anak niyo pong si Clara, nalaman kong mayroon silang relasyon ni Apollo. Parang tinusok ng ilang libong karayom ang aking dibdib, nang makita ang reaksyon ni Mom. Napatingin ako kay Apollo, hinaplos niya ang aking pisngi, at hinalikan ako sa noo. Ano? Napaupo sa gulat si Mommy. Anong sinabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo Mia. Aning muli ni Mom. Si Clara at si Apollo ay matagal nang may relasyon. Hindi lang po yun, dahil may nagbigay sa akin nito. Sabay abot ni Mia Bella ng cellphone nito kay Mommy, hindi ko alam kung anong nilalaman ng cellphone na inabot ni Mia Bella kay Mommy. Ngunit mabilis ring nilayo iyon ni Mom,
at ilang sandali nang mapahawak ito sa kanyang dibdib, ay tuluyan ng hinimatay. Napatayo ako. Apollo, alam mo ba kung ano ang nilalaman ng cellphone na iyon? Bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ni Mom na kanyang ikinahimatay? Natataranto kung saad. Huminga ito ng malalim. Love, hindi ko alam kung saan at kanino ni Mia Bella nakuha ang video na to, kaya agad ko itong paiimbestigahan, don't worry. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay, hindi ko alam kung bakit gano'n ang kanyang sinasabi. Nag-play ito muli ng bagong video. At nang mag-umpisa na ito, ay aking ikinagulat ang tumambad sa akin. Isa itong video na kaming dalawa ni Apollo ang naroroon, habang napatikip ako sa bibig, bakit? Bakit meron kaming video? Gulong-gulo akong napatingin kay Apollo, naalala ko noong may makita akong video namin sa kanyang phone. Apollo, ikaw ba ang kumuha nito? Love, hindi ako. Pero nakita ko no na may video tayo sa telepono mo. Hindi ko akalain na makikita ito ni Mom. Sunod-sunod ang daloy ng aking mga luha. Yes, I have our video. But I'm not the one who took this video. Turo niya sa screen ng kanyang laptop. Tignan mo ng mabuti love, ang direksyon ng camera ay nasa door. Tumigil ako sa parot par ito at naupong muli, sinuri ko ng mabuti. Tama nga ito na ang direksyon ng camera ay nasa gawing pintuan. Ibig sabihin ay may nakakita sa atin, at plinano niyang kunan tayo ng video. Tumango naman si Apollo. Mas lalo akong naiyak sa sitwasyon namin. Panigurado akong si Mia Bella ang may kagagawa ng lahat ng ito, siya ang kumuha ng video sa atin. Ani ko. Pero love, nitong nakaraan lang nalaman ng babaeng iyon ang tungkol sa atin. Nang mga panahon na yan ay wala pa siyang alam sa namamagitan sa atin. Napaisip nga ako. Isang buwan na rin lumipas ang naganap sa amin ni Apollo sa Dean Office. Take a rest first. Love, ako na ang bahala. Pero si Mom, kailangan kong bumalik sa hospital, gusto ko rin magpaliwanag kay Mommy. Kasama mo ako love, dalawa tayo ang magpapaliwanag kay Tita Karina, kaya mas mabuting makausap natin siya, kapag nakauwi na siya. Sige na magpalit ka na at magpahinga. Don't worry, everything will be fine. At hinalikan niya ako sa noo ng madiin. I love you. Napatitig ako sa kanya ng matagal, at sinunggaban ko ito ng mahigpit na yakap. Halo-halo ang nararamdaman ko ngayon, takot, kaba, pagkabahala kung anong kakahantungan nito, pero kahit papaano ay nawawala iyon, dahil sa ipinapakitang pagmamahal sa akin ni Apollo, pinaparamdam niya na hindi ako nag-iisa sa problemang ito. Na ipinaparamdam niyang hanggang huli ay hindi niya bibitawan ang aking kamay. Handa siyang ipagtanggol ako, kahit makalaban niya pa ang kanyang ama. Mahal na mahal kita Apollo. Natatakot man ako, pero alam kong hindi mo ako iiwan. Maraming salamat. Naalimpungatan ako, nang maramdaman ang paulit-ulit na pagkalabit sa akin. Ma'am Clara, gumising na ho kayo, nakauwi na po ang inyong mommy. Dali-dali akong napabangon nang marinig ko iyon. Kanina pa ba nakauwi si Mom? Agad akong bumangon. Kakauwi lamang po, nasa kwarto na po siya at nagpapahinga. Si Sir Alex po ang nagpapatawag sa inyo, pumunta daw po kayo sa kanyang opisina. Dinunggol ako ng kaba, nanlamig ang aking mga kamay, parang gusto ko na lang bumalik muli sa aking pagtulog. Pero kailangan ko rin makausap si Tito Alex, gusto kong magpaliwanag sa kanya. Ate Marie, nakita niyo po ba si Apollo? Napansin ko ang biglang pag-iwas nito. Parang nakaramdam ako ng hiya, paniguradong alam na rin nila ang tungkol sa amin ni Apollo. Sige, magbibihis lang ako. Sige po. Napaupo ako sa kama, at napahilamo sa aking mukha. Mag-iisang minuto na akong nakatayo sa tapat ng pintuan ng opisina ni Tito Alex. Kinakalma ko ang aking puso, masyado nang masakit sa dibdib ang kabang aking nararamdaman. Walang mangyayari kung mananatili ka riyan sa pintuan. Pumasok ka na at kanina ka pa hinihintay ni Sir Alex, napatalon ako sa gulat. Agad akong humarap at nakita ko si Manang Mila, may dala itong tray na naglalaman ng tasa. Pumasok ka na. Aniya, napayuko ako, napahawak ako ng mahigpit sa doorknob. Nang makapasok ay bumungad sa akin ang malawak na opisina, hindi ko na itago ang pagkamangha, dahil na rin sa unang beses kong makapasok rito. Parang library na rin kong titignan, dahil sa malaking bookshelf.
Lahat ng mga kagamitan ay mamahalin. Maupo ka. Mabilis na nawala ang aking pagkamangha, nang marinig ko ang seryosong boses ni Tito Alex. Dun ko lang napansin na naroon ito sa harap ng malaking bintana. Nanatili lang akong nakayuko, mas lalong humigpit ang pagkakahawak ng aking kamay, nang marinig ko ang kanyang yabag malapit sa akin. Nakauwi na ang mami mo, nagpapahinga siya ngayon sa kwarto. Ang payo ng doktor na bawal ma-stress si Karina, bawal rin itong mapagod. Mas lalo akong napayuko sa sinabi ni Tito Alex. Rinig ko ang kanyang malalim na paghinga. Nalulungkot ako na hindi natuloy ang kasal namin ng iyong ina, labis akong nag-alala nang malaman na nasa hospital si Karina. Dun sinabi niya sa akin ang kanyang nalaman tungkol sa inyo ni Apollo. Nagtaas ako ng tingin, dahil nagulat ako sa pagbagsak ng kanyang kamay sa lamesa. Napasapaw pa ito sa kanyang noo. Hindi lang iyon, ibinigay sa akin ni Mia Bella ang nakakahiya niyong ginawa ni Apollo. Hindi ko gustong magalit sa iyo Clara, pero kahit sino ay magagalit sa kalokohang ginawa niyo ni Apollo, kabastusan ang inyong ginawa, hindi niyo na nirespeto ang paaralan. Napakalaking kahihiyan. Sabay kaming nalingon nang malakas na bumukas ang pintuan. Tumambad sa amin ang hingal na si Apollo, lamarawan agad sa kanyang mukha ang galit sa ama nang makita ang aking pagluha. Agad itong tumakbo papalapit sa akin, at niyakap ako. Paulit-ulit din niyang hinaplos ang aking buhok. Apollo, ang kapal mo at sa harapan ko pa kayo gumagawa ng ganyan. Hindi nito pinansin ang galit ng ama, at patuloy pa rin sa pagpapatahan sa akin. Mas lalong bumakas ang galit sa mukha ni Tito Alex, nang halikan ako ng matagal nito sa aking noo, habang nakahawak pa sa aking pisngi. Apollo, mahina kong sambit, gusto ko siyang palayuan, dahil kitang-kita ko ang pamumula ng mukha sa galit ni Tito Alex. I'm sorry love. Nangako akong sasamahan kita sa lahat, na sabay natin silang haharapin, pero ang sama ko. Dahil hinayaan kitang mag-isa, at ngayon nakikita kitang umiiyak, nagagalit ako sa sarili ko. Kita ko ang pangangilad ng kanyang luha. Anong nangyayari dito? OMG! Tito Alex. Biglang dumating rin si Mia Bella, na ngayon ay tumakbo kay Tito Alex, at para itong nasa eksena ng isang drama, kung saan bigla itong umiyak ng malakas, na para siyang inapi at nagmumukhang kawawa. Dahil harap-harapan namin siyang niloloko. Tito Alex, ang mga agaw na babaeng ito, anong ginagawa niya rito, at sa harapan pa natin siya gumagawa ng kabastusan. Shut up! If you don't want me to cut out your tongue. At hinhila na ako paalis ni Apollo. Rinig ko pa ang mas lalong pag-iinarte na pag-iyak ni Mia Bella. Kahit na natili pa rin akong gulat dahil sa sinabi ni Apollo tungkol sa mga iyon.